Mayroon ka bang naranasang panahon na parang lumalayo ka sa iyong pananampalataya at hinangad mong mas mapalapit sa Diyos? Marahil ay naisip mo kung may mga salita bang makakapaglapit ng banal na Espiritu sa iyo. Isipin mo ito, ang mga salitang ginagamit natin ay maaaring humubog ng ating damdamin, magpabago ng ating mga desisyon at makaapekto sa mga nasa paligid natin. Isipin kung alam mo na may mga partikular na salita na maaaring mag-anyaya sa banal na Espiritu sa iyong pang-araw-araw na buhay. Magbabago ba ang iyong pananalita kung alam mong bawat salita ay maaaring maglapit sa iyo sa Diyos? Sa video na ito, pag-aaralan natin ang mga salitang malalim na nakakaantig sa banal na Espiritu. Ang mga salitang ito ay hindi mahiwagang orasyon, ngunit taglay nila ang napakalaking kapangyarihang espiritual. Maaari nilang buksan ang mga pintuan patungo sa kapayapaan, mag-anyaya ng presensya ng Diyos, at tulungan tayong maramdaman ang banal na Espiritu sa tunay at makabuluhang paraan. Ihanda mo ang iyong sarili upang matutunan ang isang bagay na maaaring magpabago ng iyong paglalakbay sa pananampalataya at masaksihan kung paano maaaring kumilos ang Diyos sa pamamagitan ng mga salitang sinasambit mo. Sinasabi sa atin ng kawikaan, ang dila ay may kapangyarihan ng buhay at kamatayan, at ang umiibig dito ay kakain ng bunga nito. Ipinapakita ng talatang ito kung gaano kapangyarihan ang ating mga salita. Isipin ito, gaano kadalas nakapagpasigla ng iyong kalooban ang isang mabuting salita sa mahirap na araw, at ilang beses naman nag-iwan ng masakit na bakas ang isang masamang salita. Ang mga salita ay may sapat na lakas upang baguhin ang ating mga buhay. Gaya ng muling pagbabago ng banal na Espiritu sa atin, ang ating mga salita ay may kapangyarihang baguhin ang ating mundo. Gayunpaman, maraming Kristiyano ang hindi nakakaalam sa malalim na potensyal ng pakikipag-usap ng may layunin kasama ang banal na Espiritu. Ang pakikipag-ugnayan sa banal na Espiritu ay mahalaga, hindi lamang isang opsyon para sa mga Kristiyanong naghahangad na palalimin ang kanilang pananampalataya. Sa pamamagitan ng patuloy na pakikipag-usap sa banal na Espiritu, ang mga mananampalataya ay pinapalakas ng karunungan, kaaliwan at banal na patnubay. Ang pakikipag-ugnayan sa banal na Espiritu ay higit pa sa simpleng pakikipag-usap sa isang puwersa. Ito ay koneksyon sa isang personal na nilalang, ang ikatlong persona ng Santissima Trinidad na may kalooban, damdamin at dakilang pagmamahal para sa sangkatauhan. Ang ugnayang ito ang nagbibigay daan sa mga mananampalataya upang tumanggap ng makalangit na patnubay at isang kapayapaang hindi maipaliwanag. Kaya, anong mga pagpapahayag ang nais marinig ng banal na Espiritu mula sa atin na bihira nating bigkasin? Nagsisimula tayo sa mga pagpapahayag ng papuri at pagsamba. Naranasan mo na ba ang malalim na koneksyon sa espiritual sa panahon ng pagsamba? Naisip mo na ba kung bakit nag-iiba ang pakiramdam ng kapaligiran at mas nararamdaman mong malapit ka sa Diyos kapag ipinapahayag mo ang iyong papuri ng malakas? Ayon sa awit 22, ang Diyos ay nananahan sa papuri ng kanyang mga tao. Nangangahulugang ang ating mga akto ng pagsamba ay nagaanyaya ng presensya ng banal na Espiritu sa ating paligid. Alalahanin ang mga pagkakataon sa simbahan kapag ang kongregasyon ay nagtitipon upang sumamba. Napapansin mo ba kung paanong nawawala ang mga alalahanin sa lupa at ang pakiramdam ng presensya ng Diyos ay tumitindi? Ito ang epekto ng taimtim na panalangin. Ang banal na Espiritu ay naaakit sa mga lugar na puno ng taus-pusong pag-aalay. Higit pa sa pagkanta, ito ay ang pagbuhos ng kaluluwa na nag-aanyaya sa Espiritu ng Diyos upang punuin ang kapaligiran. Pagkatapos ng ganitong mga sandali ng pagsamba,
Madalas kang makakita ng mga bagay ng mas malinaw, tila mas magaan ang mga pasanin at natutuklasan mo ang panibagong lakas at pag-asa. Naisip mo na ba kung paano maaring lumampas ang papuri at pagsamba sa mga pader ng simbahan? Isipin ang pagsasama ng papuri sa iyong pang-araw-araw na buhay. Kahit nasa bahay, opisina o nasa labas ka, maaari mong parangalan ng Diyos sa iyong mga salita at gawa, at sa gayon, inaanyayahan ang banal na Espiritu na patuloy na manahan sa iyo. Isipin ang paggawa ng papuri bilang pangunahing bahagi ng iyong mga pang-araw-araw na gawain. Maaaring madama mo ang kapayapaan at kasiyahan, hindi apektado ng mga pagsubok na iyong hinaharap. Naalala mo ba ang kwento ni na Pablo at Silas sa Biblia? Kahit nakakulong sila, sila'y nanalangin at umawit ng mga himno sa Diyos. Ang resulta ay kamangha-mangha, isang lindol na yumanig sa piitan hanggang sa pundasyon, bumukas ang mga pinto at natanggal ang mga gapos ng lahat ng bilanggo. Ipinapakita ng makapangyarihang kwentong ito ang malalim na epekto ng papuri, na literal na maaring magpalaya ng mga tao. Ang ating mga pagpapahayag ng papuri ay may natatanging lakas sa espiritual na larangan, na may kakayahang magdala ng mga himala sa ating buhay at sa iba. Ngayon, isipin mo ito, gaano karaming oras ang inilalaan mo sa papuri at pagsamba? Mari mo bang gawing isang malay na desisyon na maglaan ng mas maraming oras sa pagsasanay na ito upang makita ang mga pagbabagong maaaring dalhin ng banal na Espiritu sa iyong buhay? Ang taus-pusong papuri ay hindi lamang nagpapaligaya sa Diyos. Binabago rin tayo nito, pinupuno ang ating mga puso ng kanyang kapayapaan at lakas. Tingnan naman natin ang isa pang paraan upang tanggapin ang banal na Espiritu sa iyong buhay, sa pamamagitan ng mga salita ng pagsisisi at pag-amin. Ang kasulatan sa Arakhunhuan ay nagbibigay katiyakan na kapag inamin natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at makatarungan upang patawarin tayo at linisin tayo sa lahat ng kasamaan. Ipinapakita nito na ang tapat na pag-amin ay hindi lamang nagtatamo ng kapatawaran ng Diyos, kundi nagbubukas din ng landas para sa aktibong pagkilos ng banal na Espiritu sa ating mga puso, na nagdadala ng kalinisan at panibagong sigla. Alalahanin ang isang panahon kung saan inamin mo ang isang kasalanan, hindi lamang sa Diyos, kundi pati na rin sa isang pinagkakatiwalaan mo. Nakaramdam ka ba ng ginhawa? Ang pag-amin ay nagpapalaya sa atin mula sa bigat ng ating mga kasalanan at nagpapalalim ng ating karanasan sa biyaya ng Diyos. Ito ay isang kilos ng pagpapakumbaba at pagtitiwala sa Diyos na umaakit sa kanyang awa at pabor. Nakikita mo ba kung paano maaaring baguhin ng ganitong kilos ng pagpapakumbaba ang iyong buhay espiritual? Isipin ang kwento ni Haring David pagkatapos ng kanyang pagkakasala kay Bathsheba, kung saan taimtim niyang hinanap ang kapatawaran ng Diyos. Sa awit 51, nakiusap si David, "Lumikha ka ng isang malinis na puso sa akin, O Diyos, at magpanibago ka ng matatag na espiritu sa loob ko." Ipinapakita nito ang malalim na epekto ng pag-amin at pagsisisi sa espiritual na panunumbalik at pagbabalik loob. Ang pakiusap ni David ay hindi lamang para sa kapatawaran, kundi pati na rin para sa isang pusong nalinis at isang espiritong naging matatag muli. Ang makapangyarihang gawaing ito ng pagsisisi ay naghahanda ng daan para sa banal na espiritu upang magdala ng kagalingan at pagbabago sa ating mga buhay, ayon na rin sa Biblia na naglalarawan ng mapagpalayang kapangyarihan ng pag-amin. Sa Santiago 5, tayo ay hinihikayat na ipahayag ang inyong mga kasalanan sa isa't isa at ipanalangin ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Ipinapakita nito na ang pag-amin ay higit pa sa isang formal na ritual. Ito ay isang makapangyarihang pagpapahayag na umaasa sa awa at biyaya ng Diyos.
Sa pamamagitan ng pag-amin ng ating mga pagkakamali sa Diyos at sa iba at paghiling ng kapatawaran, binubuksan natin ang ating mga sarili sa nakakapagbago na gawain ng banal na Espiritu na nagpapahintulot sa parehong paglilinis at espiritual na panunumbalik. Bukod pa rito, isaalang-alang ang mga benepisyong psikolohikal ng pag-amin. Napansin mo na ba ang ginhawa at kapayapaan na nadarama pagkatapos ihayag ang isang nakakaabalang issue? Ang tunay na pag-amin ay nagpapakita ng pagpapakumbaba at pagtitiwala sa Diyos, mga katangiang lubos na nakakaakit sa banal na Espiritu. Ito ay hindi lamang nagpapagaan ng ating konsensya kundi pinalalakas din ang ating ugnayan sa Diyos na nagdadala ng mas malaking kalayaan at kapayapaan. Ngayon tuklasin natin ang ikatlong uri ng makapangyarihang mga salita, mga salitang nagpapahayag ng pasasalamat. Itinuturo ng kasulatan na ang pasasalamat ay hindi lamang damdamin, kundi isang makapangyarihang espiritual na pagsasanay na nag-aanyaya ng presensya ng banal na Espiritu at nagbabago ng ating buhay. Sa mga taga-Tesalonika nakasulat, magpasalamat kayo sa lahat ng pagkakataon sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo kay Kristo Jesus. Ang panuto na ito ay nagpapasigla sa atin na manatiling mapagpasalamat sa bawat sitwasyon, hindi lamang sa mga magagandang o madaling panahon. Isipin mo kung paano magbabago ang iyong buhay kung sisimulan mo ang bawat araw sa isang panalangin ng pasasalamat. Pinipili ang pasasalamat kaysa sa mga reklamo tungkol sa iyong mga hamon. Paano kaya magbabago ang iyong pananaw? Ang makabagong pananaliksik sa psikolohiya ay nagpapatibay din sa kahalagahan ng pagsasanay ng pasasalamat. Ipinakikita ng mga pag-aaral na ang mga taong regular na nagpapahayag ng pasasalamat ay mas masaya, mas mababa ang stress at mas matatag sa harap ng mga pagsubok. Ang pagsasanay ng pasasalamat ay nagpapabuti sa ating emosyonal na kalusugan, nagpapalakas ng ating mga relasyon at nagpapataas ng kabuuang kasiyahan sa buhay. Ang kwento ng 10 ketongin sa Lucas 10:15 ay nagpapakita ng malalim na epekto ng pasasalamat. Pinagaling ni Jesus ang 10 ketongin, ngunit isa lamang ang bumalik upang magpasalamat. Napansin ni Jesus ang pagkawala ng iba at sa pagkabigla tinanong, wala bang bumalik upang magbigay ng papuri sa Diyos maliban sa dayuhang ito? Ang kwentong ito ay nagpapakita na ang pasasalamat ay hindi lamang nagpapaligaya sa Diyos. Nagbubukas din ito ng pintuan para sa karagdagang mga biyaya. Pinuri ni Jesus ang taong mapagpasalamat, sinasabing, bumangon ka at umalis, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Isipin mo ang mga karagdagang biyaya na maaaring dumating mula lamang sa pagpapahayag ng pasasalamat. Pagnilayan ng iyong pang-araw-araw na mga gawain. Gaano kadalas kang naglalaan ng oras upang magpasalamat? Mayroon bang mga pagkakataong maging mapagpasalamat kahit sa gitna ng mga kahirapan? Ang pasasalamat ay higit pa sa isang emosyonal na reaksyon. Ito ay isang sinasadyang pagpili upang kilalanin ang patuloy na pagkilos ng Diyos sa ating mga buhay. Sa pagpili ng pasasalamat, inaanyayahan natin ang banal na Espiritu na punuin ng ating mga puso ng kapayapaan at kagalakan na lampas sa ating kasalukuyang kalagayan. Ang pasasalamat ay lumalalim ang ating ugnayan sa banal na Espiritu. Kinikilala ang kanyang impluensya sa ating mga buhay at ginagawa tayong mas bukas sa kanyang patuloy na presensya at gabay. Isipin kung paano maaring mabago ang iyong pang-araw-araw na buhay kung sisimulan mo ang bawat umaga sa isang sandali ng pasasalamat para sa aktibong presensya ng banal na Espiritu. Simula ngayong araw, tuklasin natin ang ika-4 na uri ng makapangyarihang mga salita ng pananampalataya. Itinuturo ng Biblia na ang pananampalatayang ipinahayag sa ating mga salita ay may potensyal na lubos na baguhin ang ating realidad.
Ipinaliwanag ni Jesus sa Marcos 11 na, "Katotohanang sinasabi ko sa inyo, kung ang sino man ay magsabi sa bundok na ito, magpatapon ka sa dagat at hindi magdududa sa kanyang puso, kundi maniniwala na mangyayari ang sinabi niya, ito ay mangyayari sa kanya." Ang talatang ito ay nagpapakita ng hindi kapani-paniwalang impluensya ng pananampalatayang ipinapahayag sa ating mga salita. Magbalik tanaw sa isang pagkakataon kung saan hinarap mo ang isang mabigat na pagsubok. Paano naapektuhan ang sitwasyon nang nagbigay ka ng mga salita ng pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos? Ang pagproklama ng pananampalataya ay hindi lamang isang ehersisyo ng pagiging positibo, kundi isang sinasadyang pagkakahanay ng ating mga salita sa layunin at kapangyarihan ng Diyos. Kapag ipinapahayag natin ang ating pananampalataya, pinapakawalan natin ang kapangyarihan ng Diyos sa ating mga buhay at sa ating paligid. Isipin kung paano ito maaring gawing tagumpay ang mga tila hindi malalampasang hadlang sa mga sandali ng himala. Isang kamangha-manghang halimbawa ng ganitong pananampalataya sa pagkilos ay makikita sa kwento ng babaeng may sakit sa dugo sa Marcos 10. Pagkatapos ng maraming taon ng pagdurusa at hindi nakatagpo ng lunas, naniwala siyang, "Kung mahawakan ko lamang ang kanyang damit, gagaling ako." Ang kanyang pananampalataya ay hindi lamang nag-udyok sa kanya na kumilos, kundi nagdulot din ng kanyang kagyat na paggaling nang mahawakan niya ang damit ni Jesus. Kinilala ni Jesus ang kanyang pananampalataya, sinasabing, "Anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Pumunta ka sa kapayapaan at lumaya mula sa iyong pagdurusa." Ang halimbawang ito ay nagpapakita ng maganda kung paano ang simpleng pagdeklarang ng pananampalataya ay maaaring mag-activate ng banal na kapangyarihan sa ating mga buhay. Ang kwentong ito ay nagbibigay diin sa kapangyarihan ng mga salita ng pananampalataya kapag ito ay ipinahayag ng may tunay na pananalig upang magdala ng mga makabuluhan at himalang pagbabago. Ang pananampalataya ayon sa Hebreo ay ang katiyakan sa mga bagay na inaasahan at kasiguraduhan sa mga bagay na hindi nakikita. Ang ganitong uri ng pananampalataya ay nakaugat hindi sa mga nakikita kundi sa isang matatag na pagtitiwala sa mga pangako ng Diyos. Ang pag-voicing ng ating pananampalataya ay isang makapangyarihang kasangkapan upang labanan ang mga kasinungalingan na ipinalaganap ng kaaway. Sa mga taga-Efeso, anism, pinapayuhan tayo ni Pablo na gamitin ang kalasag ng pananampalataya upang patayin ang lahat ng nagliliyab na palaso ng masama, na nagpapakita kung paano ang ating mga deklarasyon ng pananampalataya ay nagsisilbing pananggalang mula sa mga pagdududa at takot na inilagay ng ating kaaway. Sinabi ni Jesus ang malalim na epekto ng ating mga salita. Ipinahayag niya sa Mateo 3:13, "Sapagkat sa pamamagitan ng iyong mga salita, ikaw ay ipapawalang sala, at sa pamamagitan ng iyong mga salita, ikaw ay hahatulan." Inaanyayahan tayo nito na magnilay kung paano maaaring baguhin ng mas madalas na pagbigkas ng mga pagpapahayag ng pananampalataya sa ating pang-araw-araw na buhay ang ating pananaw. Paano kaya kung ililipat mo ang focus mula sa pag-iisip sa mga problema patungo sa pagpapatibay ng iyong pananampalataya sa kakayahan ng Diyos na lutasin ang mga ito? Ang regular na pagbigkas ng mga deklarasyon ng pananampalataya ay nagbibigay daan sa patuloy na pagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos sa ating mga buhay. Dagdag pa rito, sa mga taga-Roma, taga-Twin, ipinapaalala sa atin na ang pananampalataya ay nagmumula sa pakikinig ng mensahe at ang mensahe ay naririnig sa pamamagitan ng salita tungkol kay Kristo. Sa pamamagitan ng pagproklama ng mga pangako ng Diyos, hindi lamang natin pinapalakas ang ating sariling pananampalataya, kundi pinapayagan din natin ang makapangyarihang pagbabago na maganap sa ating kalooban
Ang mga salitang ito ay hindi lamang nagpapatibay ng ating paniniwala, nakakaangat din ang mga ito sa mga nasa paligid natin. Ang ating mga pagpapahayag ng pananampalataya ay may kakayahang magbigay inspirasyon at magpalakas sa iba na nagtataguyod ng isang kapaligirang puno ng pag-asa at pananampalataya. Tuklasin natin ang ikalimang kategorya ng mga pagpapahayag na malalim na umaantig sa banal na espiritu, mga salita ng panalangin at pamamagitan. Naranasan mo na ba ang malalaking pagbabago na maaaring maganap mula sa taimtim na panalangin? O napansin kung paano ang pagdarasal para sa iba ay hindi lamang nakakabago ng iyong sariling sitwasyon, kundi malaki rin ang nagiging epekto sa mga taong ipinagdarasal mo. Ang kasulatan ay nagbibigay diin na ang panalangin at pamamagitan ay makapangyarihang mga paraan upang kumonekta sa Diyos at magdala ng pagkilos ng banal na espiritu sa ating mga buhay. Sa mga taga-Roma 8, ipinaliwanag ni Pablo, sa gayon ding paraan, tinutulungan tayo ng espiritu sa ating kahinaan. Hindi natin alam kung ano ang dapat nating ipanalangin. Ngunit ang Espiritu mismo ang namamagitan para sa atin sa mga daing na walang salita. Ipinapakita ng talatang ito na kahit sa mga panahon na nahihirapan tayong maghanap ng tamang mga salita o maintindihan ang ating mga pangangailangan, naroon ang banal na Espiritu upang mamagitan para sa atin na nagpapalakas at nagpapadali ng ating komunikasyon sa Diyos. Nagkaroon ka na ba ng mga sandali na pakiramdam mo'y nauubusan ka ng sasabihin sa panalangin, hindi alam kung ano ang sasabihin, nakaaaliw malaman na sa mga pagkakataong iyon, ang banal na espiritu ay aktibong namamagitan para sa iyo. Ang panalangin ay higit pa sa isang simpleng ritual. Ito ay isang malalim na pakikipag-usap sa ating Amang nasa langit, isang banal na espasyo upang ipahayag ang ating mga kalooban, ibahagi ang ating mga alalahanin, humingi ng gabay at magpasalamat sa kanyang walang katapusang mga biyaya. Kapag tayo'y nananalangin ng taos-puso at masigasig, aktibong kumikilos ang banal na espiritu, hindi lamang sa atin, kundi pati sa pamamagitan natin. Nagdadala ng pagbabago para sa mga ipinapanalangin natin. Nauunawaan mo ba ang malalim na epekto ng iyong mga panalangin kapag pinangunahan ng banal na espiritu? Balikan ang papel ni Moises at kung paano ang kanyang mga panalangin may pagmamakaawang pamamagitan ay pumigil sa pagkawasak ng Israel sa Exodo 32. Nang nagkasala ang mga Israelita sa pagsamba sa gintong guya, taimtim na nakiusap si Moises para sa awa ng Diyos sa kanilang ngalan. Tumugon ang Diyos sa taimtim na mga kahilingan ni Moises sa pamamagitan ng pagpapatawad sa bayan na nagpapakita ng malaking impluensya ng pamamagitan at ang pagtugon ng Diyos sa taimtim na panalangin ng kanyang mga tagasunod. Katulad nito, nagbigay si Jesus ng huwaran para sa isang buhay na puno ng panalangin. Sa Lucas 3, nalaman natin na ngunit madalas na nag-iisa si Jesus at nananalangin. Madalas na lumalayo si Jesus upang makapagdasal, binibigyang diin ang kahalagahan ng taimtim at dedikadong panalangin. Isipin ang mga pagbabago na maaaring masaksihan kung sisimulan mong maglaan ng mga sandali bawat araw para sa tahimik na panalangin sa Diyos. Paano kaya mababago ng pagbibigay prioridad sa panalangin ng iyong buhay? Dagdag pa rito, hinihikayat tayo sa Santiago 3, kaya't ipahayag ninyo ang inyong mga kasalanan sa isa't isa at ipanalangin ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Ang panalangin ng taong matuwid ay makapangyarihan at mabisa. Isipin ang potensyal ng panalangin na hindi lamang baguhin ang iyong buhay, kundi magdala rin ng pagbabago at kagalingan sa buhay ng iba. Nakakita ka na ba ng mga pagbabago sa mga sitwasyon o sa mga tao matapos ang iyong mga panalangin para sa kanila?
Ang panalangin ay higit pa sa isang paraan ng pakikipag-usap sa Diyos. Isa itong makapangyarihang kasangkapan na may kakayahang magbago ng mga sitwasyon, magpagaling ng mga puso, at magbigay ng kapayapaan at pag-asa. Sa pagbibigay ng oras para sa panalangin at pagdulog, binubuksan natin ang ating sarili sa impluwensya ng Espiritu Santo na nagpapahintulot sa banal na interbensyon at mga pagbabago na maganap sa pamamagitan natin. Naranasan mo na ba ang biglaang pag-angat ng iyong damdamin mula sa isang salitang nakapagpapatibay? O napansin mo na ba kung paano ang tamang mga salita sa tamang oras ay kayang magpalakas ng loob ng isang taong nahihirapan? Binibigyang diin ng Biblia ang makapangyarihang epekto ng ating mga salita upang magpatibay at magpalakas sa iba, at aktibong kumikilos ang Espiritu Santo kapag ginagamit natin ang ating wika upang magbigay inspirasyon at mag-angat. Isang halimbawa ng biblikal na karakter na nagpapalakas ng loob ay si Bernabe, na may tamang bansag na anak ng pampalakas ng loob. Si Bernabe ay may mahalagang papel sa maagang simbahan sa pamamagitan ng pagsuporta kay Pablo at sa iba pang mga disipulo sa mahahalagang sandali. Sa mga Gawa 11, ipinakita ni Bernabe ang kanyang diwa ng pagpapalakas ng loob sa pagdalaw sa mga mananampalataya sa Antioquia. Nakita niya ang biyaya ng Diyos na gumagawa sa kanila. Siya'y natuwa at hinimok silang lahat na manatiling tapat sa Panginoon ng buong puso. Inilarawan siya bilang isang mabuting tao, puno ng Espiritu Santo at pananampalataya, at ang kanyang mga salita ng pagpapalakas ng loob ay nagbunga ng malaking pagtaas ng mga taong lumalapit sa Panginoon. Ang kanyang mga salita at gawa ay hindi lamang nagpapatibay sa mga mananampalataya, kundi tumulong din sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Ang kwento ni Bernabe ay nagtuturo sa atin na ang mga salitang nakapagpapalakas ng loob ay may kapangyarihang magbago ng mga sitwasyon, mag-angat ng mga nabigong kalooban, at magbigay ng pag-asa sa mga sandali ng kawalan ng pag-asa. Sinasabi sa Kawikaan 12, ang kabalisahan ay nagpapabigat sa puso, ngunit ang mabuting salita ay nagpapasaya nito. Ipinapakita ng kasulatang ito ang makapangyarihang epekto ng mga salitang nakapagpapalakas ng loob sa isang pusong nababalisa. Ilang beses na kayang isang simpleng kilos ng kabutihan sa anyo ng mga salitang nakapagpapatibay ang nakapagpasaya sa araw ng isang tao. Bukod dito, hinihikayat tayo ni Pablo sa 1 Thessalonica 4 na palakasin ang loob ng isa't isa at patibayin ang bawat isa tulad ng ginagawa na ninyo. Binibigyang diin nito ang papel ng komunidad ng Kristiyano bilang isang espasyo ng patuloy na suporta at paglago. Isipin kung paano maaaring magbago ang iyong simbahan, bilog ng mga kaibigan o pamilya kung ang bawat isa ay magpapasya na magtulungan sa pagpapalakas ng loob. Isipin ang isang lipunan kung saan ang bawat salita ay isang pagkakataon upang magbigay ng pag-asa, kung saan sa halip na negatibismo at pagpuna, ang ating mga salita ay nagbibigay lakas, nagpapatibay at nag-aangat sa isa't isa. Pag-isipan kung paano mo maisasama ang mas maraming mga salitang nakapagpapalakas ng loob sa iyong pang-araw-araw na pakikipag-ugnayan. Paano kung maglaan ka ng ilang sandali bawat araw upang magbahagi ng isang positibo at nakapagpapatibay na salita sa ibang tao? Isipin kung paano maaaring magbago ang paligid mo kung patuloy kang pipiliing magbigay ng lakas sa iba kaysa pumuna o maghusga. Ang pagbibigay ng mga salitang nakapagpapalakas ng loob ay hindi lamang nakakatulong sa mga nakakarinig nito, kundi nagbibigay din sa nagsasalita ng mas malalim na kapayapaan at kasiyahan. Sa aktibong pagpili ng paggamit ng mga salitang nakapagpapalakas ng loob,
Hinahayaan natin ang Espiritu Santo na kumilos ng malalim kapwa sa ating buhay at sa buhay ng mga taong nakakasalamuhan natin. Tuklasin natin ang ikapitong uri ng mga salita na nagbibigay kasiyahan sa Espiritu Santo. Ang mga salitang nagpapatawad. Naisip mo na ba ang malalim na epekto ng mga salitang tulad ng pinapatawad kita o patawarin mo ako? Isipin kung paano maaaring magbago ang iyong buhay kung magpapatawad ka ng taos-puso at ipapahayag ito ng tapat. Sinasabi ng kasulatan na ang pagpapatawad ay isang kilos na nagpapalaya at nagpapagaling kapwa sa nagpapatawad at sa pinapatawad. Itinuturo sa atin ni Jesus sa Biblia, kung pinapatawad ninyo ang kasalanan ng iba, patatawarin din kayo ng inyong Ama sa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinapatawad ang iba, hindi rin kayo patatawarin ng inyong Ama. Ipinapakita ng aral na ito ang mahalagang papel ng pagpapatawad sa ating espiritual na paglalakbay. Balikan mo ang isang pagkakataon kung saan nagpatawad ka o napatawad ka. Hindi ba't may dalang kaluwagan at gaan sa dibdib? Ang pagpapatawad ay hindi lamang nakakatulong sa pinapatawad, kundi nagpapalaya rin sa nagpapatawad mula sa galit at sama ng loob. Sa pagpapatawad, hinahayaan nating kumilos ang Espiritu Santo sa atin, nagdadala ng kagalingan at panibagong simula. Isang makapangyarihang halimbawa ng pagpapatawad sa Biblia ay makikita sa kwento ni Jose sa Genesis 50. Sa kabila ng pagbenta sa kanya bilang alipin at ng mga pagkakamaling ginawa laban sa kanya, pinatawad ni Jose ang kanyang mga kapatid at sinabi, "Masama ang balak ninyo sa akin, ngunit ang balak ng Diyos ay mabuti." Ang kanyang pagpapatawad ay hindi lamang nagbuklod sa kanilang pamilya, kundi nagpakita rin ng mas malalim na plano ng Diyos. Maiisip mo bang unawain ang iyong mga sakit at pagkakanulo sa lente ng layunin at kagustuhan ng Diyos? Ang pagpapatawad ay higit pa sa mga salita. Isa itong makapangyarihang hakbang na nagpapalaya sa ating sarili at sa iba mula sa tanikala ng nakaraan. Pinaalalahanan tayo ni Pablo sa mga kasulatan, maging mabait at mahabagin sa isa't isa, nagpapatawad sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Itinutuon ng talatang ito na ang ating motibasyon sa pagpapatawad sa iba ay nagmumula sa pagpapatawad na ating tinanggap mula sa Diyos. Si Jesus ang nagpakita ng tunay na pagpapatawad sa krus. Sa gitna ng kanyang paghihirap, nanalangin siya, "Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa." Sa harap ng matinding hirap at kawalang katarungan, pinili ni Jesus ang magpatawad. Ang pagpiling ito ay hindi lamang pagpapakita ng kanyang dakilang pagmamahal, kundi nagsilbing pundasyon ng ating kaligtasan. Handa ka bang gawing bahagi ng iyong araw-araw na buhay ang pagpapatawad? Ang mga salitang nagpapatawad ay isang makapangyarihang kasangkapan mula sa Diyos upang magdulot ng kagalingan at pagbabago sa ating buhay at mga relasyon. Sa pagsasabuhay ng pagpapatawad, hindi lamang natin sinusunod ang kalooban ng Diyos, kundi hinahayaan din natin ang Espiritu Santo na magdulot ng pagbabago sa atin. Pag-usapan natin ang ikawalong uri ng mga salita na nagdudulot ng kagalakan sa Espiritu Santo, ang personal na patotoo. Alalahanin ang isang sandali kung saan ibinahagi mo ang iyong paglalakbay sa pananampalataya sa iba. Napansin mo ba kung paano ang pagbabahagi ng iyong espiritual na karanasan ay nagbigay sa kanila ng pag-asa at tapang? Kapag tayo'y hayagang nag-uusap tungkol sa mga gawa ng Diyos sa ating buhay, hindi lamang natin siya pinararangalan, kundi pinapalakas din ang pananampalataya ng mga nakapaligid sa atin. Ang iyong patotoo ay nagiging ebidensya ng kapangyarihan at katapatan ng Diyos. Maiisip mo bang ang iyong kwento ay maaaring magbigay liwanag sa landas ng isang taong naliligaw sa dilim?
Isang halimbawa nito ang kwento ng lalaking ipinanganak na bulag na pinagaling ni Jesus. Nang tinanong siya ng mga Pariseo tungkol sa kanyang kagalingan, ang sagot niya ay simple ngunit makapangyarihan. Ang alam ko lang, ako'y bulag, ngunit ngayon nakakakita na ako. Balikan mo ang iyong buhay. Anong mga pagbabago mula sa Diyos ang maaaring magbigay inspirasyon at magpatibay ng pananampalataya ng iba? Hindi kailangan ng komplikadong kwento sa pagbabahagi ng iyong patotoo. Maging tapat at totoo lamang tungkol sa mga paraan kung paano kumilos ang Diyos sa iyong buhay at makakagawa ito ng malaking epekto sa mga nakikinig. Sa pagbabahagi ng iyong patotoo, binibigyan mo ng pagkakataon ang Espiritu Santo na gamitin ang iyong karanasan bilang patunay ng kanyang kapangyarihan at biyaya. Ang kasulatan ay puno ng mga kwento na nagpapalakas at nagbibigay lakas sa atin. Sa Lucas 8:39, matapos palayain ni Jesus ang isang lalaki mula sa pagkakadalawahan, sinabi niya sa kanya, "Umuwi ka at ipahayag ang mga ginawa ng Diyos para sa iyo." Ang lalaking ito ay nagpalaganap ng balita sa buong lungsod tungkol sa mga ginawa ni Jesus na may malalim na epekto sa kanyang komunidad. Isipin ang isang mundo kung saan ang bawat mananampalataya ay masigasig na ibinabahagi ang kanilang mga karanasan sa pananampalataya. Guni-gunihin ang mga komunidad kung saan ang mga kwento ng espiritual na paglago at pagbabago ay malayang naipapalitan, nagpapatibay sa pananampalataya ng iba. Pag-isipan kung paano maaaring magbago ang iyong kongregasyon, ang iyong komunidad o maging ang buong mundo kung lahat ay ibinabahagi ang kanilang mga karanasan ng impluensya ng Diyos sa kanilang buhay. Ang pagbabahagi ng ating mga karanasang espiritual ay hindi lamang isang matapang na kilos, kundi isang hakbang ng pagsunod at pagpapasalamat. Sa pag-uusap tungkol sa mga ginawa ng Diyos para sa atin, kinikilala natin ang kanyang impluensya at pinararangalan siya ng nararapat. Tingnan natin ang isa pang aspeto na pinahahalagahan ng Espiritu Santo, ang karunungan na ipinapahayag sa pamamagitan ng ating mga salita. Ipinapakita ng kasulatan na ang karunungan ay isang napakahalagang kaloob mula sa Diyos. At kapag puno ng makalangit na karunungan ang ating pananalita, nagdadala ito ng pagbabago at gabay hindi lamang sa ating sarili, kundi pati sa mga nasa paligid natin. Hinihikayat tayo ni Santiago 1:9 sa mga salitang ito, "Kung ang sino man sa inyo ay nagkukulang ng karunungan, humingi siya sa Diyos na nagbibigay ng sagana at walang panunumbat, at siya'y bibigyan." Ang talatang ito ay nagbibigay katiyakan na handang ipagkaloob ng Diyos ang karunungan sa atin kapag ito'y hinanap natin. Naranasan mo na bang malagay sa isang sangandaan, hindi alam kung anong landas ang tatahakin? Isipin kung paano magbabago ang iyong buhay kung alam mong maaari kang lumapit sa Diyos para sa karunungan at makakatanggap nito. Isang halimbawa nito ay si Haring Solomon sa Biblia. Siya'y mapagpakumbabang humingi ng isang pusong may unawa upang pamahalaan ang iyong bayan at upang makilala ang mabuti at masama. Nalugod ang Diyos sa tapat na kahilingan ni Solomon at pinagkalooban siya ng pambihirang karunungan na ipinakita sa maraming pagkakataon gaya ng kanyang matalinong paghuhusga sa kaso ng dalawang babaeng nag-aaway tungkol sa pagkaina ng isang bata. Ano kaya kung magkaroon ka ng kakayahang gumawa ng tamang desisyon sa bawat aspeto ng iyong buhay? Ang banal na karunungan ay higit pa sa karaniwang kaalaman. Ito ay pagkakaintindi sa buhay mula sa pananaw ng Diyos at pagsunod sa kanyang kalooban. Sinasabi sa atin sa Kawikaan 2, sapagkat ang Panginoon ang nagbibigay ng karunungan, mula sa kanyang bibig ay dumarating ang kaalaman at unawa. Ipinapakita ng talatang ito na ang tunay na karunungan ay isang kaloob mula sa Diyos at dapat maging malinaw sa ating mga salita. Sa iyong mga pang-araw-araw,
na pakikipag-ugnayan. Gaano kadalas mo ginagamit ang karunungan upang lutasin ang mga di pagkakaunawaan, gumawa ng mahihirap na desisyon o payuhan ng iba? Ang mga salitang may karunungan ay hindi lamang lumulutas ng mga problema. Nagdadala rin ito ng kapayapaan at kaliwanagan. Inilarawan sa Biblia ang karunungan bilang isang bunga ng Espiritu Santo. Sa Santiago 3:3 nakasulat, "Ngunit ang karunungang mula sa langit ay una sa lahat ay dalisay, pagkatapos ay mapagmahal sa kapayapaan, maalalahanin, masunurin, puno ng awa at mabuting bunga, walang pinapanigan at taus-puso." Inilalarawan ng talatang ito ang mga katangian ng banal na karunungan at kung paano ito dapat magpakita sa ating pananalita. Paano kaya mag-iiba ang iyong buhay kung ang iyong mga salita ay patuloy na nagpapakita ng kalinisan, kapayapaan at awa? Ang karunungan ay hindi lamang nakakatulong sa paggawa ng tamang desisyon, kundi nagbibigay din sa atin ng kakayahang gabayan ang iba ng may malasakit at kaalaman. Ang banal na karunungan ay isang mahalagang kaloob na maaari nating hingin sa Diyos upang pagyamanin ang ating buhay at positibong makaapekto sa mga tao sa ating paligid. Sa pagtanggap at pagpapahayag ng karunungang ito, hinahayaan natin ang Espiritu Santo na hubugin at pagyamanin ang ating mga pang-araw-araw na pakikipag-ugnayan. Suriin natin ang ika-10 uri ng mga salita na nag-aanyaya sa Espiritu Santo sa ating buhay. Ang mga salitang propetiko. Naranasan mo na bang mag-isip kung tiyak ba ang patnubay ng Diyos? O kaya'y nakaramdam ng pagkalito, hindi sigurado sa susunod na hakbang? Ang mga salitang propetiko ay higit pa sa pagbibigay ng kaginhawahan at pagpatatag. Nagbibigay ito ng banal na direksyon at pinagtitibay ang mga layunin ng Diyos para sa atin. Sa pamamagitan ng mga pahayag na ito, ibinubunyag ng Espiritu Santo ang mga hangarin at plano ng Diyos para sa ating buhay. Ang pagtanggap ng salitang propetiko ay parang pagtanggap ng mapa mula sa Diyos. Nagdadala ng malalim na kapayapaan at kaliwanagan na lampas sa ating sariling pangunawa. Maiisip mo ba kung paano ang ganitong banal na pananaw ay maaaring maghubog sa iyong mga desisyon at magbigay ng malinaw na layunin sa iyong buhay? Sa mga Gawa 2:16, makikita natin ang Espiritu Santo na naggagabay kay Pablo at sa kanyang mga kasama sa kanilang paglalakbay. Sa isang pangitain, nakita ni Pablo ang isang lalaking taga-Macedonia na humihingi ng tulong na nagpatibay sa kanilang susunod na misyon. Ang tumpak at banal na patnubay na ito ay nagtutok ng kanilang mga pagsisikap sa misyon ng Diyos na nagpalawak sa Ebanghelyo sa mga bagong lugar. Kamangha-mangha kung paano ginagamit ng Diyos ang mga pangitain at salitang propetiko upang ituwid ang ating mga landas. Ang mga salitang propetiko ay hindi lamang naglalayong ituro ang tamang direksyon, kundi nagbibigay din ng katiyakan na tayo'y nasa tamang landas. Ang propesiya ay hindi lamang patnubay. Ito rin ay nagbibigay ng kaginhawahan at lakas tulad ng mababasa sa mga taga-Korinto. Ang nagpapahayag ng propesiya ay nagsasalita sa mga tao para sa kanilang kalakasan, pagpapalakas ng loob at kaaliwan. Isipin ang isang mundo kung saan bawat salitang iyong natatanggap at ibinabahagi ay puno ng banal na patnubay at katiyakan. Isang mundo kung saan sa halip na kawalan ng katiyakan at pagkalito, ikaw ay may kalinawan at layunin. Ang mga salitang propetiko ay isang makapangyarihang paraan upang maunawaan at mapagtibay ang kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. Ginagawa ang bawat desisyon bilang hakbang na pinapatnubayan ng Diyos. Sa ating pagnanais ng paglago sa espiritual na aspeto, ang pakikipag-ugnayan at pagbabahagi ng mga propetikong pananaw ay nagbibigay daan sa Espiritu Santo upang gabayan at palakasin tayo
na nagdadala ng layunin, direksyon at pag-asa sa ating buhay. Isaalang-alang natin ang ika-11 uri ng mga pahayag na malalim na nakakaantig sa Espiritu Santo. 11. Mga salita ng pagmamahal at kapayapaan. Ang pag-ibig ang pangunahing utos at dapat itong masalamin sa ating mga pahayag. Alalahanin ng isang sandali kung kailan ikaw ay nakatanggap ng mga salitang puno ng pagmamahal at suporta. Ano ang epekto nito sa iyo? Ang mga salitang ito ay may kakayahang maghilom ng sugatang kalooban, magpatibay ng mga ugnayan at magbigay ng malalim na kapayapaan. Ang pagsasalita ng may pagmamahal ay hindi lamang nagpapakita ng katangian ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig, kundi nag-aanyaya rin sa Espiritu Santo upang makapangyari sa ating buhay at sa mga nakapaligid sa atin. Ipinakita ni Jesus ang ganitong uri ng pagmamahal sa pamamagitan ng kanyang mga turo at gawa, at itinuturo niya sa atin, isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo. Magmahalan kayo. Kung paano ko kayo minahal, dapat din kayong magmahalan. Palagi ang ipinakita ni Jesus ang malasakit at nakipag-usap ng may pagmamahal at kapayapaan kahit sa harap ng pagtutol at pagtanggi. Sa Juan 14, sinabi niya, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito gaya ng ibinibigay ng mundo, huwag kayong mabalisa o matakot. Ipinapangako niya sa atin ang kapayapaang lampas sa anumang sitwasyon, isang kapayapaang maaari nating ibahagi sa iba sa pamamagitan ng ating mga salita at gawa. Bukod pa rito, sa Mateo 5, sinabi ni Jesus, mapapalad ang mga mapagpayapa sapagkat sila'y tatawaging mga anak ng Diyos. Hinihikayat tayo na maging daluyan ng kapayapaan sa isang mundong madalas ay puno ng alitan at hidwaan. Sinasabi ng Biblia na ang pag-ibig at kapayapaan ay mga bunga ng ating pagsunod sa Espiritu Santo. Kapag hinayaan natin ang Espiritu Santo na mag-influence sa ating buhay, nagdadala ang ating pananalita ng mga birtud na ito. Pinupuno ang ating mga pag-uusap ng pagmamahal at kapayapaan. Ibinigyang diin ni Pablo sa unang Korinto 13, kung ako'y magsalita ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, ngunit walang pag-ibig, para lamang akong nagkakalampaganggong o pumpiyang na maingay. Ipinapakita niya na kung walang pag-ibig, nawawala ng halaga ang ating pananalita, nagiging hungkag at walang bisa. Lumipat tayo sa ika-12 kategorya ng mga pahayag na nagbibigay lugod sa Espiritu Santo. 12. Mga salita ng kababaang loob at dedikasyon. Ang kababaang loob ay nagpapahintulot sa atin na kilalanin ang ating sariling kahinaan at ang ating patuloy na pagdepende sa banal na gabay.